Morning, sir. Good morning. Okay. Sige, before tayo magpatuloy ng ating kunting discussion, I'd like us to start with a prayer. Sa dakilang Panginoon, salamat po sa time na naririto po kami muli at makapag-usap usap po, Lord God, patungkol sa mga activities at maging sa mga ah, possibilities, Lord, ng DOH exams this coming June. Maraming maraming salamat at lahat ng mga bagay, Panginoon, aming binabalik sa inyo, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning to all of you. May mga bisita tayo si Randy tsaka si Christine from UEA. Okay. Um, marahil siguro hanggang ngayon kayo nangangamba, di ba? Regarding your exams. Kasi, let me check ha. I'd like to show to you. I do not know kung namumonitor nyo sa website ng DOH yung exams. Yung exam, yung this coming June. Ngayon, give me a time. I'd like to check the website at the moment ng DOH. Okay, so this is the website ng DOH, and kung titingnan natin sa kanyang advisory, nakikita niyo naman siguro, no? So let's take a look sa advisory ng DOH. Dito niyo makikita kasi kung hindi pa kayo familiar sa website, ito yung website ng DOH. Tapos i-click niyo sa may gilid, yung may tatlong guhit ng gano'n sa top right, and then hanapin niyo yung term na advisories. Ayan. So lalabas yung pinaka-latest na advisory. Ito yung public advisory. So ang pinaka-latest na announcement na makikita natin dito is yung about sa quality management system ng DOH, no? And if you go down deeper, lower, I'm sorry, makikita naman natin dito regarding doon sa licensure examination. Pero ito, embalmers ito. Embalmers, no? Ito yung last January na advisory ng DOH. So makikita nyo naman siguro. Ayan. So what I'm saying here is walang latest na advisory ang Health Facilities and Services Regulatory Bureau regarding the examination. Okay. So yun yung gusto kong pag-usapan natin na maigi ngayon, ano? So what do we do with this? Kasi ito yung reality. Would you know or do you have any idea kung bakit madidelay yung exam ninyo for June? Antoinette, may sasabihin ka? Dahil dun sa sir, dun sa impact stages ata. I think. Sa impacts? Pero ang impacts hindi laganap na ba? Although alam ko parang balita ko nagsimula diyan sa di ba? Mindanao ba 'yon and then pumunta sa Visayas? Yes sir, then may mga kahapon ata at saka yung sa Davao ata na din sila ng mga executive orders. Okay. Oo. So it could be one of the reasons, no? Yes, PB. Okay. Kasi sa mo kami alam to regarding sa nangyayari. Sam, are you there? Hi, good morning po. Wala naman po sir update sa amin about sa sa mga delay ng exams. Sa Luzon wala kayong diyan, wala kayong yung regarding sa impacts kasi the others are saying na probably impacts ang reason. Wala naman sir update sa mga medical practitioner na may ganun. Okay. So, ayun. Ang nasa akin lang, I don't know kung to. Ang assumption ko lang is baka malamang sa malamang is
may mga areas probably na konti lang yung yung examinee. Parang yun lang yung pinaka worst case scenario sa mind ko, no? Na baka madi-delay kung sakasakali. Wala kasi, hindi po katulad nung araw, ang mga institution, kami na mga nasa mga training providers, we have direct access sa komite. Pero since nag-take over ang Health Facilities and Services Regulatory Bureau, sila na yung nasa komite, hindi na kami ganun ka wala kaming ganung accessibility, no, doon sa mga mga kaganapan sa komite. Kaya ang aming ginagawa na antay na lang kami ng antay kung ano yung feedback ng DOH, then that's the time we move. Parang ganon. Okay. That being the case, ang natin is antay-antay na lang talaga natin. There are times that the delay could take a month or probably a month or two. Possible naman na mga 6 months or baka abutan naman ng December. No, ganun po yung posibleng mangyari. Ang advantage naman sa part nyo is lalo kayong makapaghanda, lalo kayong makapag-prepare para sa DOH exams. Anxiety of waiting. Kasi stress din yun minsan, di ba? Lalo na kung may hinahabol kayo na schedule, may mga flight kayo, may mga lakad kayo, mga things like those. And then, siyempre yung uncertainty na exam, nagdadagdag ng stress. Okay. So, well, wala tayong magagawa dahil yan naman talaga, ganun naman ang reality, no? Yun yung reality check natin sa ating sa ating sitwasyon. Pa rin ako, I'm still hopeful na maglalabas ng advisory ang DOH, pero habang lumalapit yung araw-araw sinusundan ko doon sa website, wala talaga silang inilalabas na advisory. So malamang sa malamang hindi yung magaganap this first week ng June. Okay, like what I've said, normally first week ng June, saka first week ng December yung DOH exams. Ganun na lang gawin natin. Antayin na lang natin kung ano yung maging kaganapan. I will rest assured na lagi ko monitor, lagi ko chine-check, and then feedback ko sa inyo ano yung mga nangyayari. Okay. So for the meantime, ko na lang din, I'll take this opportunity na i-announce kasi may mga kakilala kayo na ni-recommend para mag-enroll sa online training natin. Kaya lang, like what I've said, since nasa Japan ako ngayon and I'll be here sa Osaka until October, mahihirapan na akong sundan yung ating 12 o'clock to 1 o'clock na training schedule. Kasi ang duty namin is from 9 o'clock o 9 o'clock hanggang 3 o'clock, and then yung next shift naman ay 3 o'clock hanggang 9 o'clock. So ganun. So medyo masasagasaan yung 12 o'clock to 1 o'clock na break time. Kaya ang ginawa ko na ngayon, I do not know if you are aware, na inayos ko yung ating website, and eventually yung ating training program pwede na siyang gawing stand-alone. Ibig sabihin, kung may mag-i-enroll, i-enroll niya by module sa website. Then sa website, lalabas na yung training lessons, lalabas na yung mga video, lalabas na doon yung mga exams, mga quizzes, yung ganon. Pero meron lang akong binibigay na mga allotted period para doon sa kung sakali naman, kinakailangan ko mag-personally mag-appear sa Zoom, then I do the discussion. Pero technically, parang ganun ang gagawin ko muna. For the meantime, kasi masasagasaan yung aking schedule dito rin sa aking trabaho sa Japan. Okay, go ahead, Antoinette. Sir, if ever na ma-delay po tayo, sir, it means na masabayan po ng exam namin yung December, sir? Kung sakaling baka isabay kayo ng December kung sakali lang. Kung hindi nila i-push anytime within this month or next month. Okay po. yun yung possibility, no? Kasi we really don't know. We don't have any idea on what's really going on.
May tanong ka pa, Tonet? Okay na yon. Okay na po. Sige. Si May. May tatanong ka? Daryl. Sige, Daryl, baka gusto kang may tanong. Sir, kung mula pas ta og June sir ba, sure sa December na June ang exam na sir kung may schedule sa June. Malamang baka December. Ang tanong ko na lang dyan, paano yung inyong requirements? Kasi di ba ang requirements is 6 months yun eh. So, yun yung pakiusapan na lang namin sa DOH. Kung kayo na nakasubmit ng requirements on time, i-carry over na lang kayo sa December para hindi na kayo magsasubmit ulit ng panibagong requirements. Tama sir, kay gastos sir ba? Kay gastos, tsaka yung oras, no? Kasi yung oras ng pagta-travel, pag-ayos ng papel, things like those. So, yun lang yung pag-pray natin na kung ilalagay nila ng December, hopefully, dapat i-carry over nila yung mga documents. Sir? Yes, Che. Go ahead. Sige, Che. Bang tanong ako, sir, ba sure na siya nga ma-extend siya by December? Ang schedule po? Like what I said, wala tayo idea kung kailan ang exam. But as far as I know, supposedly ngayong week yung exam. Pero since walang advisory, that means walang exam within the week. No? Kasi ayon sa AO 2010-0034, every first week ng June tsaka every first week ng December ang exam. No, so which means we have to wait kung kailan yung next schedule na ilalabas ng DOH. And regarding kung kailan, wala tayong idea kasi we just rely on the website, no, tulad ng pinakita natin kanina sa website ng DOH. Pero may tendency, sir, baka coming hopefully na kuan lang siya, na extend lang ba ang schedule, anak? I cannot speak for DOH kasi so mahirap kasi magsalita, baka i-quote ako si Sir Benji nagsabi. But the point there is wala naman silang wala silang naka-post pa ngayon, so yun yung antayin na lang natin kung kailan. Ha? Pero sir, hatag mo na sila kuan, sir, no advice if ever ma-extend ba or ma-delay ang kuan ang schedule sa exams. Dito nyo na lang tulungan nyo akong abangan, like what I said kanina, dito sa site ng DOH, no, yung sa kanilang website. Yan, the one ayan, nakikita nyo to. Dito nyo na lang abangan, ha. Tingnan nyo lagi dito sa hfsrbdoh.gov.ph na website, no, Health Facilities and Services Regulatory Bureau. And then click nyo sa may menu. Pag click nyo dito sa menu, i-scroll down ninyo, and then yan, bababa kayo sa may advisory. Itong advisory, i-click ninyo. Pag click ng advisory, ito yung lalabas. Okay, so dito dapat lalabas yan eh. Dito dapat lalabas sa area na to yung o-taking ng embalmers. Yan, dito sa o-taking ng embalmers yung pinakahuli. Kaya wala naman tayong kinalaman sa mga embalmers, no? Pero although sila din ang may hawak nun, ang Health Facilities and Services Regulatory Bureau din na may hawak no exam ng mga embalmers. Okay? Do we have any last question before we end? Kasi yun na naman talagang pwede natin mapag-usapan sa ngayon. Okay na tayo? Okay na? Sige, so daghang salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Antabayanan nyo lamang yung mga natin, yung mga latest development. But like I said, tulungan niyo ako i-monitor sa website ng DOH. Basta kung sinong una maka-notice nun, PM nyo agad ako, no? Kasi baka mamaya makaligtaan ko, hindi ko kayo ma-inform. Okay, so kung wala nang tanong, that will be all for today. Maraming salamat for taking time to have this early, no? It's still early in the morning para sa ating mini Zoom.
Hindi mini Zoom, mini Zoom. Okay, so God bless. Daghang salamat. God Magandang araw bless, sa inyo lahat. sir. God bless. Salamat. Okay. Arigato gozaimasu, sir. Arigato. Ingat po dyan, sir. Ingat, Yeah, sir. salamat.